Alam nyo, yung pagsasave ng pera, foundation niya ng wealth. Meaning, kailangan nyo mag-ipon para makatakas sa tinatawag nating paycheck-to-paycheck lifestyle, pecha-de-peligro, yung mga ganung bagay. Restrictions naman na yun. Hindi nyo siya forever na gagawin. Personally, ako din, ayoko din ng kuripot na tao sa totoo lang. Ayoko na yung parang sobrang pagtitipid mo, sobrang pagkukuripot mo, hindi mo na nai-enjoy yung buhay. Pero, kailangan mong maging responsible in a way, especially kung wala kang savings. Like zero savings, zero emergency fund. Yan yung best time para baguhin mo yung mga habit mo pagdating sa pera. Matutunan mo yung mga basic way kung paano kayo makakapag-ipon ng mas mabilis. This is a life-changing journey. Ibig sabihin, yung mga habit na pwede nyo matutunan, madadala nyo yun, magiging natural yun sa inyo. Hindi nyo na kailangan i-force na magtipid kasi normal nyo na siyang gagawin. May dalawa akong bagay na gustong i-highlight before I start this video. Number 1 is lifestyle and number 2 is income. Mamaya, i-elaborate ko yung dalawa na yan. But first, ito yung parang realistic or authentic na advice kasi makaka-relate kayo sa situation ko dahil hindi naman ako mayaman na tao. Ang meron lang ako, trabaho at sipat. Anyone na nandun sa situation na yun, feeling ko applicable sa inyo to. So itong ginawa ko, nakapag-save ako ng roughly 150,000-160,000 within 6 months. This is way back 2020. Nag-start ako around September 2020. So around March 2021, na-save ko na yung goal ko na 160,000 pesos. And nasa akin pa rin. Actually, hindi ko pa rin ginagalaw yun. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung nasaan siya. Kung saan ko nilagay yung savings ko na yun. Ngayon, tinatawag ko tong spending cap. Yung spending cap, yung parang limitation na in-implement ko sa sarili ko. Now, this will take a lot of willpower on your end. Kasi kayo yung mag-i-implement ito hindi naman ibang tao eh. Sa akin noon, when I started, if ang isang product ay isang item or isang product lumagpas ng 2,000, hindi ko siya binibili. Period. So ito yung example. Right? Nung time na yun, nag-work na ako sa bahay, nag-work from home na ako. So gusto ko ng keyboard na to. Kaya lang itong keyboard na to nasa 5,000 pesos. So nag-antay pa ako na ma-reach ko yung goal ko before ako bumili ng mga ganong expensive na mga keyboard, mouse, computer. Talagang in-implement ko yung spending cap na yun. Subukan nyo i-condition yung sarili nyo na ganyan and promise kayo mismo, makikita nyo mismo yung changes sa behavior ninyo. Gumagawa ako ng mga credit card videos, pero kung nagsisimula pa lang kayo at wala kayong emergency fund, wala kayong savings, nasa paycheck-to-paycheck lifestyle kayo, hindi magandang magkaroon ng credit card. So kung wala kayong credit card, huwag kayo mag-apply. Kung may credit card naman kayo, huwag nyo muna gamitan hanggang sa ma-reach nyo yung pinaka-goal ninyo for after 6 months. Yung credit card kasi, ang ginagawa niyan, tinatanggal niya yung tinatawag na friction. Ang sobrang ganda nga ng slogan ng video about yan, we find ways. Kasi ganoon talagang ginagawa ng credit card. Credit card, find ways. Kung hindi mo kayang bilhin ng cash right now, pwede namang pong installment, diba? Installment mo yan for 12 months. Kaya lang yun nga, kung nag-iipon kasi kayo, at seryoso kayo makapag-ipon ng emergency fund ninyo or ng savings ninyo, hindi makakatulong yung credit card. Dahil mas mapapadali lang yung paggastos nyo ng paggastos. I already mentioned this earlier na kung pahanap kayo ng alternatives or nag-downgrade. So yan, emphasize natin ng konti. So kanina nabanggit ko yung keyboard, right? So naghahanap ako ng parang, nung time na yun, naghanap ako ng alternative instead of forcing myself na bilhin yun. So nakahanap ako noon like RK, Royal Plunge, magandang budget na keyboard yan. Pero syempre, huwag kayong mag-expect na sobrang solid niya. Kasi yung pricing din naman talaga niya magbaba, 1,600 ata yung nabili ko nung time ngayon. So yung mga ganong klaseng alternative. Another way is, ito sa akin ngayon nakakatawa to, pero ginawa ko siya. Dati may paborito akong brand ng corned beef, Pure Foods. Kung alam niyo, medyo expensive yun compare sa mga tipong Argentina. So yun, alam mo yun, downgrade, hanap kayo ng alternative. Yung ganong kasimple. Spam, for example. Napakamahal ng spam, di ba? So, instead na spam, baka pwede magmaling ka muna. Yun, hanggat hindi mo nare-reach yung goal mo. So, yung mga ganong klaseng alternative na kahit simple, kasi nga, matitipid yun naman na yun. Diretso naman yun sa savings. Isa pang mga magandang i-highlight yung pag-downgrade. So, alam nyo na yan, kung may mga dati, yung mga Spotify, Netflix, nung nag-iipon ako noon, wala akong mga subscription. Ang ginagawa ko lang, nag-download ako ng music, nag-download ako ng movie.
So, yun, yung mga ganong klaseng subscription, i-check ninyo kasi baka hindi nyo naman na-utilize and makahanap naman kayo ng alternative na pwede. Malaking tulong pa rin yun kasi pagka sa isang buwan, pagka itinotal nyo in 1 month or 6 months, malaki pa rin yung masasave nyo doon. Let's just say, lumari, ang nasave mo sa Spotify, Netflix, around 5,000 pesos for 6 months. Hindi laki pa rin naman. 5K pa rin yun within sa 6 months. So, malaki pa rin dagdag yung savings. Yung mga ganong kasimpleng bagay. And lastly, stay away from temptation. Sa mga batang 90s or older, before, kung may gusto kayo, at wala dyan sa, kunwari, sa mall na malapit sa inyo, mag-explore kayo, right? Pupunta kayo ng Divisoria, pupunta kayo ng Baclaran, pupunta kayo ng ganitong lugar, para hanapin yung item na yun or yung gusto nyong bilhin. Ngayon kasi, sobrang bilis na. Okay? Andyan yung social media, andyan yung shopping application, Lazada, Zalora, Shopee. It's easier for you na mas mapagastos. Ngayon, paano kayo makakaiwas sa mga ganong temptation? Delete the app. Yes, I'm serious. I-delete niyo yung application. Ginagawa ko po siya hanggang ngayon. Wala akong shopping application na kahit anong shopping application sa phone. If may gusto akong pilihin, kunwari napaisip ako, okay, kailangan ko ng bagong keyboard. Saka ko na i-install yung app. And yung pag-install ng app, it will take you like 5 minutes. Login ka sa account mo, tapos bilihin mo kung ano gusto mo, and then delete mo ulit. So, ganun yung ginagawa ko. Naging routine ko na siya. Halos lahat po ng app na yan, may tinatawag na tracking. Tinatrack nila yung behavior nyo sa phone, kung saan kayo pupunta, ano yung i-search ninyo. Lahat ng product na napuntahan nyo, kunwari sa social media, nag-search kayo ng Google. Kung anong word lang yung search nyo, magbibigay ng recommendation yan din sa mga app. That's the reason kung bakit pagbukas nyo ng app, kailangan ko to, kahit hindi pa. So, ganun po katindi yung technology ngayon. Kaya, napapadalas tayong shopping na mag-shopping. So, yun po yung payo ko sa inyo. I-delete nyo yung app totally, and then kung kailangan yung may bilhin, sa kanyo lang siya i-install. Tapos na tayo sa lifestyle. Ngayon, may mga kilala akong tao na naturally matipid. Pero hirap pa rin silang makapag-build ng emergency fund or savings. Ang problema na po kasi doon, hindi na yung lifestyle, yung income na. So kailangan din natin tanggapin na hindi tayo dapat mamaluktot porke malamig kasi hindi komportable yon. Diba may ganun tayong kasabihan? Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Yun yung kasabihan natin mga Filipino eh. Pero hindi naman dapat laging ganoon. Naalala ko, nung naging minimalist ako, this is way back like 2018-19. Hindi na ako magastos noon kasi minimalist na ako eh. Still, hindi pa rin ako makapag-ipon ng maayos kasi yung main problem ko, yung income na. Yung kita ko, hindi naman na enough para suportahan na ako mismo. So yun yung pinaka main problem doon. Kaya ang advice ko dyan, humanap kayo ng paraan para makahanap kayo ng pandagdag income, yung mga tinatawag nating side hustle. Kasi nga nung time na yun, nag-work from home na ako, 2022 eh. Yung may dalawa akong client 4 hours each. Tapos in-approach ko yung second client ko na okay ba, sabi ko mag-work ako ng additional 2 hours, which is pinagbigyan naman ako. So bale, after 3 months sa pag-work from home, nag-work na ako ng 10 hours and ginawa ko yun for 10 months. Pangalawa, kung pwede din kayong humanap ng second or third client ninyo, that's another option. Kung nasa company kayo, mag-OT kayo. Naalala ko din nung nasa BPO pa ako. Mahilig ako mag-OT. Minsan, alam niyo yung RDOT, di ba? Rest day OT, ginagawa ko din yan. Hindi ko gusto yung ginagawa sa BPO. Pero, aware ako na opportunity yon para makadagdag sa income ko at makaalis ako or makahanap ako ng way para makaalis doon. May mga company din sa work from home guys na 4 hours or nagbibigay sila ng part-time. Maghanap na lang kayo, mag-search na lang kayo. Dati may mga nakikita akong agency na pwede kayong pumasok as part-time. Kung kayo naman ay magaling sa English, comfortable naman kayo, pwede kayo mag-tutor. May mga students from Korea, Japan. So, maging consistent kayo. Kahit sobrang galing ninyo sa mga unang araw, pangalawang araw, wala akong kwenta yan kung hindi kayo magiging consistent hanggang matapos yung goal ninyo. Lastly, maniwala kayo sa akin. Hindi, joke lang. Maniwala kayo sa process. I always say this sa mga video ko. There is a process in life. There is a process in money. Follow the process and then trust the process. And nakikita ninyo yung difference nyo 6 months ago sa current na kayo. So, kunwari, na nyo na yung goal nyo, na-meet nyo na yung goal nyo after 6 months, this is the best time para i-treat nyo naman yung sarili ninyo.
Ako, yun yung ginawa ko. Nung na-reach ko yung goal ko after 6 months, nag-upgrade talaga ako. Pero syempre, hindi ko ginalaw yung hindi ko ginalaw yung savings ko tsaka emergency fund ko. Hinayaan ko lang yun doon. Kumbaga yung mga susunod na income ko, yun yung ginamit ko pang upgrade. Upgrade ako ng keyboard, nag-upgrade ako ng phone, upgrade ako ng headset, bumili ako ng laptop yung within that year. Kasi mas malawang na sa akin. Kumbaga, mas andun na yung buffer. So, if ever, kung ano man mangyari, mawala ng trabaho, andun lang yung pera, no? So, yung emergency fund na yun, nakasave lang siya. So, sabi ko nga sa inyo kanina, yung emergency fund na yun, nasa akin. Asa na siya ngayon, pakita ko. Asa time deposit ko siya. Time deposit to ng Uno, ayan, nakikita ninyo, yung maturity na amount, 157,800, makukuha ko siya for 1 year. So, gagawa din pala ako ng content, updates Uno. Para sa akin, yung Uno yung pinaka-the best digital bank dito sa Pilipinas. Hindi magandang situation yung nasa paycheck to paycheck lifestyle tayo. Hindi comfortable yung situation na yan. Yung idea na if mawalan ka ng trabaho ngayon, hindi mo na alam ang gagawin mo bukas. It's a terrifying situation. That's why I encourage you guys to save money. Mag-save kayo ng emergency fund. Gawin yung challenge yan for 6 months. And you'll be surprised na kaya nyo pala. Kasi ganun din naman ako. Na-surprise din ako na kaya ko. So anyway, that's for any comment, suggestion, comment lang below guys. You have a great day. Live life with intention. Bye-bye.